So guys, lahat tayo may mga may mga bawat country may mga hindi kaaya-ayang kainin. Sa Japan ito, yung ayaw na ayaw nilang kainin, yung natto. Kasi unang-una, para siyang okra, tapos may amoy. Sa atin naman, ang ayaw naman kainin ng mga Japanese is yung bagoong. Dito, yung mga Pilipino naman, hindi nila makain tong natto. Konti lang ang mga Pilipinong kayang kumain ng natto. Yung mga matatagal na talaga, o yung talagang trinay talaga nila. Ako, natry ko tong kainin nung maliit pa yung baby ko, kasi nung pinapakain ko siya nito, nasasayang, hindi niya nauubos. So, ginagawa ko, ako yung kumakain. So, ngayon, normal na sa akin kumain ito. Para daw amoy panis. Pero ang sarap. Try nyo. Lagyan ng tabasco. Mas masarap siya pag may tabasco. Ayan. Medyo maanghang. Pero sa akin, normal na to. Sarap na sarap ako dito kasi sanay na akong kumain. For almost 20 years naman ba? 20 years na ako dito sa Japan. So, sanay na. Pero nung bago lang ako dito, siguro mga 5 years hindi ko siyang nung 5 years na ako dito sa Japan, hindi ko pa kayang kumain. Nung nagkaanak lang ako ang anak ko yung panganay, tapos tinatry niyang kumain ito. Ayun, na laging natitira kasi baby pa siya, yung kalahati nito, ayun. Tapos sabi nila, bakit mukhang parang lasang panis, ganyan. Actually guys, naisip tong natto na ito nung World War II pa, na merong isang farmer na itinabi yung ganitong pagkain sa isang jar daw na nilagayan. Tapos syempre kailangan nila makip yung pagkain na makakain sila. Tinago nila sa ilalim na mayroong may tawag doon 13 to 18 na yung lamig at init, naghahalo-halo. So hanggang sa naging natto daw siya. Yun daw yung kwento nito. Kaya nagkaroon sila ng pag-iisip ng natto. Yun lang ang mga naririnig-rinig ko sa mga matatanda. Na ito yung kauna-una nilang pagkain nung nagkaroon ng World War II. Ayun, tapos yung mga dahon-dahon, yung mga ganyan. Kaya natuto silang magburo ng mga gulay. Yung mga curry o yung mga cucumber, lahat yon binuburo nila. Ganon. Ang tawag is otsukemono.